Malagim na kabanata sa kasaysayan ng showbiz ang pag-ay kay Nida Blanca noong November 2001. The whole industry is shocked because she's such a nice lady, such a nice woman. Wala pa ring sagot sa mga tanong kung sino at bakit patay ang makislap na bituin ng sine Pilipino. Hindi nalilimutan ng fans si Nida, gayon din ng kanyang mga kaibigan tulad ng veteranang aktres na si Luz Valdez. Hindi lang birthday niya na naalala ko siya. Siyempre naiiyak ako pero umasa sa Panginoon, nandoon siya. Nandoon siya at masaya na siya at marami na siyang mga kasama rin doon. This is really devastating. It's just too painful. It's beyond words. Isang 163 pelikula, 14 na show sa telebisyon at 50 taon sa loob ng show business. Nagtamo ng mga parangal bilang mahusay na aktres, mahusay na supporting actress at mahusay na komedyante at iba't ibang mga parangal sa FAMAS, Luna Awards, Gawad Urian, Star Awards for Movies at Catholic Mass Media. Tinanghal din siyang isa sa mahusay na artista ng Best Magazine sa panahon niya. Siya ay walang iba kundi si Dorothy Ginto Jones o mas kilala sa kanyang screen name na Nida Blanca. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanya? Anong naging dahilan ng pagwawakas ng makulay at malago niyang karera? Sino ang may kagagawan niyon? Kung ano ang kwento sa likod ng mga nangyari sa kanya ay tuklasin natin sa mga susunod na bahagi ng ating istorya. Pero bago natin sagutin iyan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82, 3 hanggang 4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Si Nida Blanca ay ipinanganak noong ika-6 ng Enero taong 1936 sa munisipalidad ng Gapan, Nueva Ecija. Ang kanyang ama ay isang Amerikanong sundalo na si John William Jones Jr. at Filipina na si Inocencia Velez Ginto. 15 taon pa lang si Nida ay napasabak na siya sa pelikula sa ilalim ng LVN Pictures kung saan ay ipinasok siya ni Delia Razon na isa ng ganap na artista noong mga panahong iyon. Ika-6 ng Oktubre taong 1951 nang maipasa ni Nida Blanca ang lahat ng screen test na ibinigay sa kanya ng LVN Pictures at simula rin noon ay naging Queen of Movies na siya ng mahigit 1 dekada. Naging matagumpay din ang tambalan nila ng kanyang kapareha sa mga pelikula na si Nestor de Villa. Ngunit taliwas naman nito ay ang pagkakaroon ng hindi matagumpay na buhay pag-ibig dahil sa nauwi sa hiwalayan ang kanyang karelasyon sa naging una niyang asawa na si Victorino Torres. Sinasabing 2 taong gulang pa lamang ang anak nilang si Kay Torres nang maghiwalay ang dalawa. Taong 1979 naman ay muling nagpakasal si Nida Blanca sa ikalawa niyang asawa na si Roger Lawrence Strunk, isang Amerikanong mang-aawit at artista na kilala sa screen name niya na Rod Lauren. Nang magsama ang dalawa, hindi nakakitaan ng problema ang kanilang pagsasama. Nakagawa rin sila ng commercial sa telebisyon. Ika-7 ng Nobyembre taong 2001, nagulat ang mundo ng showbiz, pati na rin ang buong mundo nang mapabalita na natagpuang wala ng buhay ang katawan ni Nida sa likurang bahagi ng kotse nito sa parking lot sa Atlanta Center sa Green Hills, San Juan, Metro Manila, kung saan siya nagtatrabaho para sa pelikula at MTRCB. Sinasabi na binugbog at tinarakan ng punyal ng 13 beses ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan nito at ito rin ang naging sanhi ng pagkasawi nito. Nang mag-umpisa namang magsagawa ng investigasyon ang mga otoridad,
Ang anggulong kanilang nakita ay ang mismong asawa ni Nida ang nagpapaslang sa babae kung saan sinasabi na nagbayad ng hitman ang suspect para isagawa ang pagpaslang sa asawa nito dahil hindi umano kasama ang pangalan ni Rod Strunk sa will testament ni Nida Blanca, kung saan nangangahulugan ito na kung maghihiwalay sila, wala siyang makukuhang yaman mula rito. Ngunit kung mawala si Nida bago pa man sila tuluyang maghiwalay, magkakaroon siya ng parte sa yaman nito kahit pa man nakasaad sa testimonya na ang lahat ay mapupunta sa nag-iisang anak ni Nida na si Kay. Batay sa mga investigasyon, napag-alaman na umaabot sa 85 million pesos ang halaga ng mga pag-aari ni Nida, kasama na ang condominium sa Green Hills, San Juan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso at bahay sa California na nagkakahalaga ng $300,000. Ika-19 ng Nobyembre taong 2001, dumulog sa tanggapan ng pulisya ang isang lalaking nagngangalang Philip Medel at doon ay sinabi nito at inutusan umano siya ni Strunk na itumba ang aktres. Ngunit makalipas ang 4 na araw ay binago nito ang kanyang salaysay dahil umano sa napilitan lamang siyang aminin ang mga paratang dahil pinahirapan siya ng mga pulis. Ayon naman sa mga prosecutor, walang katotohanan na pinapahirapan ng mga pulis si Medel dahil batay sa eksamen na isinigawa sa kanya ay walang findings na lumabas na nagpapatunay na siya ay sinaktan. Sa kabilang banda, kahit pa man binawi ni Medel ang kanyang salaysay, ay nananatili pa ring pangunahing suspect si Strunk. Taong 2003, formal na kinasuhan si Strunk ng kasong murder. Nang mga sandaling iyon ay nasa Amerika ang lalaki, ngunit di kalaunan ay inaresto ito sa mismong bahay nito at ipiniit sa Sacramento County Jail at nag-file ang Pilipinas ng extradition upang maharap sa pagdinig ang kasong kanyang kinahaharap. Ngunit ibinasura ng US ang request, kaya naman nakalaya rin agad si Strunk. Dahil dito, muling nagpadala ng extradition request ang Pilipinas, ngunit hindi nakatanggap ng tugon ang Pilipinas mula sa US government. Ika-11 ng Hulyo taong 2007, nagulat ang mundo ng showbiz nang mapabalitang nagpakamatay si Strunk kung saan ay tumalon ito sa balcony sa ikalawang palapag sa tinutuluyan nito sa Tracy Inn sa Tracy, California. Taong 2008 naman, 7 taon matapos ang insidente, si Kay Torres ay kumbinsido na si Philip Medel talaga ang pumaslang sa kanyang ina. Ika-7 ng Abril, taong 2010, nasawi sa loob ng bilangguan si Philip Medel dahil sa sepsis na dulot ng pneumonia sa Philippine General Hospital. Ilang taon man ang lumipas, nananatili pa ring palaisipan ang nangyari sa batikang aktres. Bagaman wala na rin ang mga tinuturong sospek, ang kaso ay nananatili pa rin hindi sarado. Sa istorya ni Nida, ipinakita kung paano kayang baguhin ng pera ang isang tao dahil ang inakala niyang nagmamahal sa kanya ay siya pala ang kukuha ng buhay niya. Sa ganitong sitwasyon, mahirap na talaga ang magtiwala dahil hindi natin alam kung ano ba talaga ang intensyon ng iba at wala ring kasiguraduhan kung magiging maayos ba ang kahihinatnan kung susugal tayo sa isang taong binigyan natin ng tiwala. So ngayon, alam mo na ha?